po, magandang pagbati sa inyo lahat. Narito po tayo upang maghandog ng isang magandang istorya. At palagay ko ito'y makakapagbigay sa inyo ng halo-halong emosyon na maaaring makapagbigay din sa inyo ng inspirasyon. Tara, tayo sabay-sabay makinig sa kwento ni Patricia Mendez na bida sa kwento ng pinanggatang The Stranger's Cup. Pero bagong lahat, huwag kalimutan na mag-click at mag-subscribe sa ating YouTube channel para makasunod po kayo sa mga susunod na updates natin regarding sa mga storya na ating pang gagawin. Ano mang buhay to? Nasaan na ba ang order ko? Abay, kanina pa ako naghihintay ng noodles ko rito. Gaano ba katagal lutuin yan, ha? Gutom na yung mga customer niyo rito, ano ba? Hindi niyo mo lang kayang bigyan ng tamang serbisyo? Ano ba? Sino ba makakasagot sa akin dyan? Babahid ko yung tama rito, Sigaw na isang matandang babae na nakaupo malapit sa pintuan ng isang simpleng kainan na matatagpuan sa malawak na lugar ng Quiapo, Manila. Saktong lugar na ito para sa mga negosyante na mahilig bumili ng mga bultuhang produkto sa isang bagsakang presyo. Ano ba naman yan? Matandang yan. Nagsimula na namang mag-amok ng gulo rito. Ay! Hoy, Patricia! Abay, dali-dalihan mo nga ang kilos mo. Pakiabot nga itong pagkain na turoon sa matandas na nakaupo sa diwan, no? Ito na naman siya, oh. Nagsimula na namang manggulo. Hala, dali! Patricia! Sigaw na utos ni Aling Prina sa waitress niya na si Patricia. Nakasalukuyan namang napaka-busy na maglinis sa mga lamesa habang inilalagay niya lahat ng maruruming baso at plato sa kanyang malaking hawak-hawak na batya. Opo ma'am, mapunta na po ako. Ilalagay ko lang po ito sa loob ng kusina. Ha? Ano ba naman yan, Patricia? Pwede ba namang iwanan muna yan, hindi ba? Dali! Halika dito, bilisan mo ang kilos mo, ba? Bawal pa kubad-kubad dito, May topak naman yung matandang yun, no? Kaya kailangan ipadala mo na to agad. Opo ma'am, opo, right away ma'am. Pupunta na ako dyan ma'am, opo. Sigaw muli ni Patricia. Nagsinuling na lang ito para lang tumahimik sa kakasigaw si Aling Prina. Pero ang totoo niyan, ay papunta pa lang ito sa loob ng kusina. Pwis tamang buhay to, oh! Napakabagal mo! Ano ba yan? Abay, Betong! Ikaw na nga lang mag-aabot nito sa matanda. Total, wala ka pa namang ginagawa dyan sa counter natin, Ang bagal-bagal kasi Patricia, Kayo, kailangan maging multitasker muna tayo ngayon. Dahil marami ang absent na naman sa inyo. Aba naman, Monday na Monday. Tambak ang trabaho natin tapos sabay-sabay pa sila absent ng ganyan. Abay, pag ako talaga tinopak at hindi ako makapagpigil, baka tanggalin ko na sila lahat ng trabaho. Lahat sila, wala na silang trabaho. Wala na silang pakinabang, Sigaw muli ni Aling Prina na halos kitang-kita na ang mga litid ng mga ugat nito sa bawat gilid ng kanyang leeg. Copy mo ma'am, papunta na ako dyan. Nagmadali na ngang pumunta si Bentong patungo sa kinaroroonan ni Aling Prina. Sa kabilang banda, habang nagmamadaling maglakad si Patricia patungo sa loob ng kusina ay may hindi inaasahang nangyari sa kanya. Bigla na lamang nadula si Patricia nang hindi sinasadya mismo sa pintuan ng kusina. Nang misang natapakan niya ng aksidente ang tubig na nakakalat sa isang gilid nang hindi niya ito napansin. Aray! Aray ko po! Ang sakit ng likod ko! Aray! Oh! Patricia! Ano naman ang ginawa mo? Ang tanga-tanga naman, oh! Oh! Magbadali ka! Linisin mo lahat ang kinalat mo! Ano yan? Sandali nga! Teka lang! Sinasabi ko na nga ba, Tingnan mo! Dahil sa katangahan mo, sinira mo lahat ng mga mamahalin kong gamit dito. Tingnan mo, sira na yung mga baso ko, pati mga plato ko, pati mga mangkok ko. O, anong gagawin natin ngayon? Ha?
Kasi mawalan ka ng trabaho, dis ginawa mo? Ang kupad-kupad mo naman kumilos, naninira ka pa ng gamit. Ano po, ma'am? Naku po, ma'am. Wag po. Maawa na po kayo sa akin, ma'am. Maawa na po kayo, ma'am. Ma'am, hindi ko na po sinasadya yung nangyari, ma'am. Aksidente lang po yun, ma'am. Maawa na po kayo sa akin, ma'am. Mahirap po maghanap ng trabaho ngayon, ma'am. Please, ma'am. Maawa na po kayo, ma'am. Alam niyo naman yun, ma'am, na nangungupahan lang po ako, ma'am. Mahirap po ang magbayad ng upa po ngayon, ma'am. Ma'am, please, ma'am. Maawa na kayo sa akin, ma'am. Mahirap po magbayad ng upa ngayon, ma'am, pag walang trabaho. Ma'am, alam niyo naman yun, ma'am, diba? Ako na lang sumusuporta sa pamilya ko kasi po wala pa akong kamag-anak dito sa Manila, ma'am. Maawa na po kayo, ma'am. Ma'am, sige po, ganito na lang, ma'am. Magtatrabaho po ako ng 1 buwan sa inyo, ma'am, kahit wala na pong bayad yun, ma'am. Para lang po mabayaran ko yung lahat ng, kung magkano po yung lahat na nag-aastos ko sa inyo, ma'am, sa mga nasira ko pong gamit, ma'am. Huwag niyo lang po akong paalisin, ma'am. Okay lang po sa akin yun, ma'am. Please lang, ma'am. O ano? Ganyan-ganyan na lang ba, ha? Dadaanin mo na ako sa pag-iyak-iyak mo, ha? Mababayaran ba yan yung laki nang nawala sa akin, ha? Yung mga presyo ng mga gamit na binasag mo, ha? Alam mo, wala akong pakialam. Wala akong pakialam kung ikaw man ay maging homeless o tumira sa kahit samang kalsada rito, ha? Wala akong pakialam. Buhay mo yan, eh. Wala ka ng pakinabang sa akin ngayon, ha? Napakalaki talaga ng sakit ng ulo mo sa akin kahit simula pa naman, eh. Dahil makupad kang kumilos. Tapos ngayon, napaka-clumsy mo, ha? Sige na nga, lumayas ka na ngayon sa sarili kong kantin kesa magtuloy-tuloy pa ang kamalasan ko dahil sa'yo. Masyado mo yung pinipermission kantin ko dito. Tingnan mo. Nagsisianis na yung mga customer ko dahil sa katangahan mo. Ha? Ngayon, magbalot-balot ka na at dumayas ka na. Wala nang nagawa si Patricia at malungkot siya na nilisan ang kanyang trabaho. Pagkalipas ng ilang sandali, nakauwi na nga si Patricia sa kanyang tinutuluyang paupahan sa isang squatter area sa Quiapo. Malungkot siya at parang wala sa sarili na humiga sa kanyang malambot na kama habang nag-iisa siya sa kanyang loob ng kwarto. Bakit po ba nangyayari sa akin ito? Masyado ng traumatic yung buhay ko. God, bakit kailangan ko pa bang mabuhay? Kung ganito purong hirap na lang yung nararanasan ko simula nung bata pa ako. Alam niyo kung gaano ang hirap na pinagdaanan ko simula nung naulila ako. Nung nasa edad na 13 pa lang ako. Pagkatapos kong lumaya sa DSWD, ako na lang ang bumuhay sa sarili ko para lang magpatuloy ako sa pamumuhay ko. Bakit, mahal na Panginoon? Napakatindi ng pagsubok na pinagdarahanan ko. Paano na ako makakahanap ng trabaho ngayon? Paano ba? Ano pa ang magiging inspirasyon ko, mahal na Panginoon? Mahal na Panginoon, tulungan niyo ako. Sa gitna ng pag-iisa ni Patricia, pakiramdam niya ay parang pinagtakloban ng langit at lupa ang kanyang buhay dahil sa kanyang panibagong kabiguan. Sa gitna ng kanyang pag-iisa at paglulumbay, ay hindi na iwasan na magbalik-tanaw ang kanyang kaisipan kung saan nga ba nagsimula ang lahat ng impigati sa kanyang buhay. Ang nakaraan. Ito ang buhay ko. Kahit kalabaw sa sarili kong sikap, kahit walang tulong ng ibang tao. Hay, paano na kaya magiging buhay ko ngayon? Wala na naman akong trabaho. Malas ba talaga ako? Ano nang gagawin ko ngayon? Saan ulit ako pupunta? Sino ulit lalapitan ko? Paano na muli ako makakasurvive sa buhay ko? Ako nga pala si Patricia Mendez, na isang working student. Tama, working student kasi habang nagtatrabaho ako, kahit
Kahit mahirap ang pinagdaraanan ko'y pinagpapatuloy ko pa rin ang aking pag-aaral. Naihinto. Bunga ng ako'y napasok sa DSWD. At lumaya ako mula sa DSWD nang inabot ko ang 18 anyos. Sa edad na 18 anyos, ay natutunan ko maghanap ng trabaho para makapag-ipon ulit para sa panibagong bukas. Sa naipon ko'y iyon ang aking ginamit para muli kong ipagpatuloy ang aking nahintong pagkaaral sa high school. At ngayon nga ay isa akong working student. Ako ay nanggaling sa malayong probinsya ng Zambales. Doon, kapiling ko ang aking pamilya nung nabubuhay pa sila. Sa ngayon, isa na po akong ulila sa edad na 20 na isang high school working student na pinipilit na makasurvive dito sa Manila matapos kong lumaya sa DSWD, bunga ng isang matinding trahedya na nangyari sa buhay ko. Kapiling ko ngayon at nagiging katuwang ko na lang sa aking buhay ang nag-iisa kong best friend na si Halina Cinder na nakilala ko at nakasabayan kong lumaya mula sa DSWD. Mahirap ang buhay namin noon sa Zambales. Subalit, kontento naman kami at masaya ng aking buong pamilya. Kahit na mahirap lang kami. Nang biglang nagbago yon nang may nangyari hindi inaasahan sa aking ama. Anak! Congrats! Ang galing mo naman kanina mag-practice ng marcha mo. Talaga naman na ready ka na, ha? Para sa pagmarcha mo, para sa graduation mo, ha? Talaga po ba, inay? Yay! Magaling na ako! Yay! Natutuwa si nanay! Dahil dyan, nanay, halika na, dali! Kain tayo sa labas, tapos bili tayo ng pasalubong kay tatay. Alam ko, naghihintay siya sa bahay ngayon. Ikwento natin yung mga nangyaring maganda ngayon sa school namin. Sa kabilang banda, naroon si Mang Goryo, isang dapit tanghali sa tapat ng isang tindahan at naglalaklak na naman ng isang bote ng alak. Oh! Manggoryo! Lasing ka na naman, tanghaling tapat, ah! Alam ba yan ni kumare, ha? Alam ba yung asawa mo? Naku na naman, mamaya, tatarakan ka na naman nun! Oh, walang problema yan. Wala namang masamang maging lasingero dito. Basta importante, masaya tayo basta may alak. Ayan tayo, paring Goryo, eh! Kaya nga kayo nag-aaway ni Mari, eh! Kasi kung ano-ano yung sinasabi mo, eh! Bahala ka mamaya, ihanda mo na lang yung tenga mo, ha? Dahil kakanta na naman yan si Mari sa tenga mo! Mari, huwag ka nang maingay. Ang importante, hindi niya malalaman saan ako ngayon. Kung gusto mo, samahan mo na lang ako dito para hindi ako nag-iisa. Para pag nahuli tayo, dahil na tayong dalawa. Hay nako, talaga to si pare, oh! Kahit kailan talaga, luko-luko, eh! Idadamay mo pa ako? Sa kabilang banda, mayroong isang hindi inaasang nangyari. May isang tumatakbong magnanakaw na may bitbit na isang maliit na bag na kulay itim. Humahangos ito tumatakbo hanggang sa napada nito sa gilid ni Mang Goryo. Bigla niya itong hinagi sa kanya na naging daan upang magulat si Mang Goryo. Oh, ano to? Walang iya yun. Tinapon na sa akin sa harap ko. Ano kaya to? Magnanakaw! Pigilan niyo yan! Magnanakaw yan! Tumigil ka, ha? Huwag kang tatakbo! Huwag kang magtatakang tumakbo! Kung hindi, lagot ka! Magnanakaw!
naman tinutukoy mo ito? Bakit ako? Sa gimbal na pangyayari, ay biglang nataranta si Mang Goryo kung kaya't imbis na harapin ang mga tumatakbong pulis papunta sa kanya, ay kumaripas din siya ng takbo dahil sa pag-akala nila na isa siya sa mga naging kasabwat ng magnanakaw dahil sa ginawa nila paghagis ng bag sa kanya. Nakapatakbo dahil sa sobrang nervyos si Mang Goryo palayo sa kanila. Wala ko alam dyan. Wala akong kasalanan. Sa kabilang banda, napahinto sa tapat ng tindahan ang isang matabang babae na nanakawan kasama ng 2 pulis na kasama niya sa pagtakbo at paghabol kay Mang Goryo. Hoy, prison guy! Balik mo yung bag ko! Sigaw ng matandang babae. Tumigil ka, ano ba? Sigaw naman ng isang pulis na katabi ng matandang babae at bigla itong nagkasa at bumaril ng isang putok ng baril na nakaturo sa langit. Sinabi ko tumigil ka eh. Ayaw mo tumigil ha? Sigaw ng pangalawang pulis na katabi ng matabang babae at ng isa pang pulis sa tabi ng tindahan. Pagkatapos niyon, ay itinaas ng kamay ng pulis na yun ang kanyang baril na nakaturo na kay Mang Goryo hanggang sa binaril na ito sa kanyang binti. Dahil sa pangyayaring yun, ay natumba na lang sa labag si Mang Goryo. Subalit, nawala na siya ng malay nang biglang humampas sa isang malaking bato ang kanyang ulo, sakto doon sa kanyang pinagtumbahan. Sa kabilang banda, napatakbo ng mabilis ang 2 pulis at ng isang matabang babae na ninakawan mismo sa pwesto ni Mang Goryo. Natagpuan na lang nila ito na wala ng malay at duguan ng matindi ang kanyang ulo na nakapatong doon mismo sa isang malaking bato. Pagkatapos ng pangyayari ngayon, ay dinala sa pinakamalapit na hospital si Mang Goryo. Subalit, dead on arrival na siya. Hindi na umabot na buhay si Mang Goryo nang madala ito sa hospital. Mare! Mare, nandiyan ka ba? Dali, Mare! Mare! Mare, may nangyari kay Mang Goryo! Mare! Oh, Mari, ikaw pala. Sabi ka naman makakatakas pinto at paano masisira na. Oh, ano sinasabi mo na may nangyari sa asawa ko? Mare, huwag ka mabibigla ha. Mare, kasi si Mang Goryo, yung asawa mo si Mare, nandun na sa hospital, patay na. Seryoso ka ba? Sa hospital ba yan? Parang nangyari yun. Anak! Anak, Patricia, dali. Samahan mo ako sa hospital ngayon. Nandun na ang tatay mo, patay na. Pagkaraan ng ilang sandali, nagtungo na nga sa ospital si Aling Carmen at ang kanyang anak na si Patricia. Pagkapunta nila sa ospital, ay inassist na lang sila ng nurse patungo sa morgue. Natagpuan na lang nila na isa ng patay na bangkay, si Mang Goryo na nakahiga sa isang malaking silver na table at nakatulokbong ito ng puti na kumot. Kasama na nito ang ilang mga bangkay na naroroon sa loob ng morgue. Hanggang sa Ano nangyari sa Goryo? Goryo! Paano nangyari sa kanya to? Diyos ko po! Goryo, bakit? Goryo, paano na kami ng mga anak mo? Goryo, gumising ka dyan! Paano kami iwan ng ganito kaagad? Goryo! Hindi ko
Labis na nabigla at humagulgol si Aling Carmen dahil sa pangyayari. Hindi niya matanggap ang nangyari sa asawa niya. Ang kanyang anak si Patricia na lang ang umaalok sa kanya sa mga oras na iyon habang nasa loob sila ng mall. Patricia point of view. Nasaktan din ako sa pangyayaring yun. Parang namatay na ang aking ama na hindi man lang niya nakamtan ng tamang hustisya. Pagkatapos ng pangyayaring yun, ay nahirapan kami sa proseso ng paglilibing na halos mawala lahat ng ari-arian na naipundar ng aking mga magulang para lang maipalibing ang aking ama. Ang tinutukoy ko ay ang mga natitirang sakahan namin ay nagawa na ring maibenta ng aking inang si Carmen sa kadahilanan na para may pantustos din kami sa araw-araw bukod sa ginastos namin sa pagpapalibing. Grade 6 lang ang tinapos ng aking ina at 5 pa kami magkakapatid. Dahil sa pangyayaring iyon ay dumanas ng matinding depresyon ng aking ina kung kaya't buwang aking desisyon na magsakripisyo. Sa edad na 13 ay huminto ako sa aking pag-aaral para magtrabaho sa palengke. Hindi ko na alam kung anong gagawin natin sa mga susunod na araw. Hindi ko na alam kung paano tayo mabubuhay. Magtiis kayo na magdaldal ng asin nang wala na tatay niyo. Hindi ko alam kung kakasya pa sa atin ang mga kinikita ko sa paglalabanan ko at pagbebenta ng gulay sa tapat ng tindahan natin, sa bahay natin. Alam niyo naman na yun ang kaya kong gawin. Hindi ko na alam kung kaya pa nating mabuhay sa ganung buhay. Kapag desisyon na po ako, tutulong na po ako sa inyo. Isasakripisyo na lang po ako at hihinto ako sa pag-aaral ko para makapagtrabaho sa palengke. Sigurado ka ba, anak? Sige, ikaw ang bahala. Dahil ako po ang panganay sa aming magkakapatid, sige po, magsasakripisyo po ako para sa mga kapatid ko. Para din po sa inyo. Kahit anong nakukuha, nasahod mula sa pinagsama na iniipon nila mula sa kita ni Patricia sa palengke at sa paglalabada ng kanyang ina ay hindi pa rin iyon sapat sa pagkain nila sa araw-araw. Lalo pat madalas ay nakakaranas ng pagkakasakit ang ilan sa kanilang mga kapatid. Ang depresyon ng ina ni Patricia ay umabot ng buwan. Hanggang sa isang araw, oh, ano to? Kamusta kayo? Kumain na ba kayo, ha? Ba't parang hindi pa kayo kumakain, ha? Nasaan ba si nanay? Wait nga lang, ang kalat ng bahay. Try ko nga muna magluto at mamaya itawagin natin si nanay para sabay-sabay na tayong mananghalian. Sakto ko tanghalian na. Naisipan ni Patricia na yayain na ang kanyang ina na malanghalian mula sa kanyang kwarto. Pagkatapos nitong pagluto. Na mga oras na iyon, habang papasok siya sa kwarto ng kanyang ina, ay napansin niya ito na para bang nakatulala. Mismo doon sa bintana nito, na para bang may tinatanaw ito sa di kalayuan at wala sa kanyang sarili. Na mga oras na hinding iyon ay napansin niya na dinuduyan nito ang kanyang bunsong kapatid na walang iba kundi si Bitoy. Sandali lang, parang may hindi tama ah. Hala, si Bitoy malapit ang malaglag. Hala, ma, si Bitoy malalaglag na. Nalaglag nga sa sahig ang kanyang 9 na buwan na kapatid na si Bitoy. Subalit, buti na lang ay malagsi at agaran na nasalo ni Patricia ang kanyang kapatid. Nang napaslide nito ang kanyang katawan doon mismo sa ilalim ng duyan ng kanyang kapatid.
sinasadya. Hindi ko sinasadya, anak. Hayaan mo sa susunod. Hindi na ito mauulit pa, anak ko po. Sa pagdaan pa ng ilang mga buwan, ay lalong lumala lamang ang depresyon na pinagdaraanan ng kanyang ina. Dahil doon, ay naisipan na ni Patricia na humingi ng tulong sa kanyang mga kamag-anak para may paggamot na ang kondisyon ng kanyang ina. Subalit, hi Tito! Magandang araw po. Dito si Patricia po ito. Gusto ko lang po sana Tito na humingi ng tulong. Kasi si nanay, hindi ko na po alam kung ano nangyayari sa kanya. Kasi madalas ko po napapansin na parati siyang nakatulala. Nakatulala po siya sa malayo. At saka po, parati na lang siya nagkukulong sa kwarto. Tito, baka pwede niyo pong tulungan kami na ipagamot si Mama sa doktor para gumaling na siya kasi Tito, hindi na po yung naaalagaan ng maayos yung mga kapatid ko. Hindi na nga sila nakakakain sa tama pag ako po nagtatrabaho sa palengke po. Tito, maawa na po kayo sa amin. Ganun ba, Iha? Kawawa naman ang mama mo. Iha, kasi ganito yan kasi. Gusto naman namin na tumulong. Alam mo naman, ang hirap ng buhay ngayon eh. Tingnan mo kami, hirap na rin kaming kumain. Hirap kaming kumain ng kompleto sa isang araw. Pwede ka naman tumingi na lang ng tulong sa iba namin mga kapatid. Malay mo, makahingi ka rin ng tulong doon. Pero sa amin, Iha, wala talaga eh. Pasensya ka na, Iha. Sa iba ka na lang lumapit. Pasensya na. Sinikap ni Patricia, nalapitan lahat ng mga kapatid at kamag-anak ng kanyang ina upang humingi ng tulong. Subalit, wala talaga ang sinuman sa kanila ang nagbigay ng tulong. Hanggang sa nawala na ito ng pag-asa pa na lumapit sa kanila. Isang araw, Paano na? Sino pa kaya ang tutulong sa amin para may pagamot si nanay? Bakit ate? Bakit ka umiyak? Ate, andito lang ako, mag-aalaga ng mga kapatid natin. Tutulungan kita. Kain natin yan, ate. Salamat kapatid. Maraming salamat sa suporta. Tayo na lang magtutulungan ngayon. Sana'y gumaling na si nanay. pag-alo na lang ng lalaking kapatid na sumunod sa kanya sa gitna ng kanyang pagdadalamhati dahil sa problema na pagdaraanan ng kanilang pamilya. Pagkalipas ng ilang araw, ay may isang kagimbal-gimbal na pangyayari ang nagpabago sa kanyang buhay dahil sa nangyari sa kanyang pamilya. Dahil doon, sa mga pagtatagpong iyon, ay doon na pala niya huling makakasama ang kanyang pamilya. Kalito, aalis na ako ha. Magtatrabaho na ako sa palengke ha. Naintindihan mo ba yung instruction ko? Ha? Ang sabi ko, paliliguan yung mga kapatid natin. Pagkatapos, tulungan mo na lang din silang kumain ha. Huwag mo rin kalimutan na madalas mong tingnan si nanay sa kwarto. Ha? Gets mo ba? Sige na, Carlito. Aalis na si ate. Ingat kayo dyan, ha? Opo ate, ingat po kayo ha. Sa kabilang banda, Patricia! Patricia! Buti! Dalihan mo! Umuwi ka muna sa atin ngayon! Bilis! May nangyari sa bahay niyo! Patricia! sa mga oras na yon ay abala si Patricia sa pagbebenta ng mga gulay sa kanilang pwestos mismo sa palengke. Habang siya ay nagtatrabaho at napansin nga niya
ang pagpunta sa kanyang kinaroroonan ng kanilang kapitbahay na si Belmonte, na humahangos pa at parabang takot na takot. Oh, Belmonte! Hinay-hinay lang! Bakit? Ano bang nangyari? Huwag kang magbibigla ha. Pero kasi, nasusunog na yung bahay nyo ngayon eh. Dali, tumakbo ka na. Pumunta ka na doon. Ano? Paano nangyari yun? Dali! Sina! Mga kapatid ko! Kumaripas ang takbo si Patricia pabalik sa kanilang bahay. Hindi na nga nagawa nito na magpaalam sa may-ari ng tindahan. Takot na takot ito at sobra ang pag-aalala ang bumabalot sa kanyang kaisipan. Mataimtiman niya pinagdarasal na sana'y maabutan pa niyang buhay ang kanyang pamilya. Nang makarating na si Patricia sa kanyang lugar, halos nagkakagulo ang mga tao sa kalsada. Nasaan kaya si nanay dito? Mga kapatid ko. Ang daming tao. Tama. Babalik ako sa bahay namin. Sandali. Tama. Kailangan ko muna magtanong. Baka alam nila kung sila nanay. Mga kapatid ko. Mama. Nakita niyo po bang nanay ko? Nasaan po sila? Kilala niyo po ba sila? Nasaan po sila? Pasensya na iha. Marami pa kasi akong hahakutin eh. Baka gusto mo doon ka na lang magtanong sa mga bumbero doon, no? Mga nagpapatay ng apoy doon sa mga bahay na naroon. Ito na. Mamang bumbero. Pwede magtanong. Kasi yung pinapatay yung apoy. Ayan kasi bahay na yan. Kasi bahay namin yan. Hindi ko kasi makita yung nanay at yung mga kapatid ko kahit saan man ako na pagpunta. Ang baka po, nandiyan pa sila sa loob ng bahay na yan. Pwede po ba tulungan niyo ako? Pakihanap po sila dyan. Pakiligtas po sila. Maawa na po kayo, mamang bumbero. Pakitingnan po, baka nasa loob pa sila. Ay, bawal dito mga bata. Saka na, malalaman mo mamaya. Kaya delikado dito. Kaya bawal dito, ha? Lumipas pa ang ilang minuto, nagdeklara sila ng 6 na bangkay pagkatapos humango ang apoy. Kasalukuyan namang may nagpunta na mga taga-istasyon ng telebisyon sa lugar na iyon. Sa pangyayaring iyon ay biglang nawalan ng malay sa gitna ng daan si Patricia. Patricia, point of view. Sa pagmulat ko ng aking paningin, inakala ko na ako'y patay na rin. Subalit, nakita ako'y pala ay nasa loob ng isang kwarto. Inikot ko ang aking paningin hanggang sa nakita ko sa aking kanang gilid ang isang babaeng nakangiti sa akin. Hi, kamusta ka na? Okay ka na ba, Iha? Ako nga pala si Miss Ana Diaz, na isang social worker sa DSWD. Humingi kasi ng tulong ang bumbero. Wala nang nakita kanila na bigla na lang na napahandusay sa kalsada. Nagtanong-tanong din kami kung baka may kamag-anak ka na pwedeng sumama dito, na magbabantay rin sa'yo sa hospital. At nung malaman namin na wala, at napag-alaman ng bumbero na walang kahit sino man ang nagpakilalang kamag-anak mo, kami na ang pinapunta at nagpresinta na para mag-assist sa'yo, Iha. Nasa hospital ka ngayon. Bunga ng pangyayaring iyon, sa narinig ko na sinabi ng babae nagsalita sa aking harapan, ay bumalik muli sa akin ang trauma. Naalala ko na natupok pala sa apoy ang aking buong pamilya. Dahil sa nangyaring yun, napatulala na lang ako at hindi ko na ulit nagawa na makipag-interaksyon sa kahit na kanino man. Sa paglipas ng araw, namalagi ako sa DSWD nang walang kahit sino man sa aking kamag-anak ang gustong sumalo sa akin para ako'y alagaan sa aking kondisyon. Lumagi ako ng halos 5 taon sa loob ng DSWD hanggang sa inabot ko ang 18 anyos.
Minsan isang gabi, hindi ko na iwasan na ako'y umiyak muli ng umiyak. Ninamnam ko ng maigi ang pagdalamhati sa pagkamatay ng aking pamilya. At naiwan na lamang ako na nag-iisa sa mundong ito sa edad ko na 13. Ako'y isang ulila na. Minsan isang gabi, nagawa ni Patricia na lumabas muna sa bahay ampunan ng DSWD. Nagpunta siya sa isang malaking puno na naroroon sa likod niyon. At doon nag-iisa siya habang umiiyak. Papagal! Papagal! Bakit ako pa papagal? Ano po bang kasalanan ko? Bakit ito nangyari sa buhay ko, papagal? Ano po bang karma to, papagal? Paano na ako ngayon? Sana kinuha mo na lang din ako para magkakasama kami sa langit, tinananay. Tatay, mga kapatid ko. Ano na po bang purpose ko ngayon? Mahal na Panginoon, papagal. Bata, Nana, wag ka nang umiyak. Ito, gusto mo? Sa'yo na ng pagkain ko? Ito, naiiyak na rin ako kasi pares na tayong wala ng pamilya ngayon. Yung nanay ko, nagawa akong ibenta sa mga kilala niyang bugaw. Diba? Ang isang club noon, sarili mong ina, ibinenta ka sa ibang tao para lang sa pera. Bata, okay lang yan. Hayaan mo. Mula ngayon, dadamayan na kita para may matatawag ka na pamilya. Sa gitna ng pagdalamhati ni Patricia ay biglang sumulpot ang isang batang babae mula sa likod ng puno. At iyon ay si Halina Cinder. Pagkatapos ng pangyayaring iyon ay madalas na silang magkasamang dalawa. At si Halina Cinder na ang tinuring na kapamilya at best friend ni Patricia. Sa kasalukuyan, Paano na yan, girl, ha? Wala ka naman trabaho. Ano plano mong gawin? si Patricia at ang kanyang best friend na si Halina ay nakatambay sa gilid ng Manila Bay at masinsinan silang nag-uusap habang nakatanaw sa kalawakan ng tubig. Ewan ko ba, baka sa mga susunod na araw sa lansangan ako matulog nito. Kasi wala na akong pambayad ng upa ko. Buti na lang, nakapagbahid na ako in advance nitong mga nakaraang araw bago nangyari sa akin ito. Paano yung pag-aaral mo? Grabe ka, girl, ha? Hindi ka ba nahihiya? Ikaw na lang nag-aaral sa high school, Tingnan mo, 20 ka na. Tapos yung mga kasabayo mo, naku po, mga totoy at mga nene pa ata, Ano? Itutuloy pa bang pag-aaral mo? Naku po, matanda ka na. Bakit naman hindi? Ayoko naman habang buhay na ng ganito. At saka, may pangarap ako sa buhay. Sobrang hirap ng buhay pero naniniwala pa rin ako na mangyayari din yon basta't may pangarap ka lang. Gusto ko pa rin masabi na may pinag-aralan ako at may pagmamalaki ako balang araw para sa sarili ko. Yun na lang ang meron ako. Ay nako, ang drama mo girl. Bakit ba kasi ayaw mong tanggapin ang offer ko? Naku ang tagal ko na kaya yung ino-offer sa'yo. Mula nung nakapasok ako dito, after nating lumayas sa DSWD, remember? Tingnan mo ako ngayon, hindi na mahirap ang pera. Malalaki mga datong pa, at mas mabibilis akong nakakakuha. Girl, maniwala ka sa akin. Mabilis talaga ang pera dito. Mabilis mo agad matutupad ang mga pangarap mo. Basta may pera ka lang. Naku po, Miss Halina. Ilang beses ko na ba sinabi sa'yo, hindi ko nga kaya yung ginagawa mo. Hindi ko kaya maging isang GRO. Gusto ko pa rin na kahit maliit lang yung kita, marangal naman yung
pinagmumulan ng pera. Ano bang usapan na to? Tinutulungan ka na nga. Ikaw pa yung nag-judge sa akin. Bastusan ba to, ha? Sobrang dumi naman ang tingin mo sa akin ngayon, ha? At ikaw mukhang malinis? Remember, best friend mo ako, ha? Kung hindi dahil sa trabaho ko, minsan, hindi kita matutulungan sa mga problema mo pang pinansyal. Remember, pinapautang kita, hindi ba? Galing yun sa trabaho ko. At saka, ang laki pa nga kaya ng utang mo sa akin na hanggang ngayon hindi kita sinisingil eh. I'm sorry, Halina. Hindi naman sa ginajudge kita. Mahal kita. Best friend kita. Kasi ikaw na lang yung pamilya na meron ako. Naalala mo, nung malaman ko na nagkaroon pala ng sunog dati kasi si nanay pala binuhusan niya ng gas yung mga kapatid ko pati yung sarili niya. Nawala na talaga sa katinuan tapos nagsinda siya ng posporo. Nag-create ng sunog sa lugar namin. Ikaw lang ang nandyan para sa akin, kaya mahalaga ka sa akin. Pero sinasabi ko lang kung ano yung side ko kung bakit ayoko na sumali. Just say no-offer mo. Alam mo naman siguro, pwede ka magkaroon ng sakit gaya ng HIV or AIDS. Excuse me, hindi lang ako cheap na GRO gaya ng iniisip mo. Isa akong high class na escort girl, ha? Remember, escort girl. Ayun ang in-offer ko sa'yo. Hindi yung mga sumasayaw dyan sa loob ng bar, sa mga cheap na bar na yan, ha? Kaya ibig sabihin, meron akong pera para ipagamot ang sarili ko o ipakonsulta ang sarili ko. May monthly check-up ako, no? Okay, sige. Okay. Bigyan mo ako ng 1 week para makapag-isip. Sabihin ko sa'yo yung final answer ko. Okay, Sisi. Alam mo naman, Sisi, na mahalaga ka sa akin. Kaya ako sobrang concerned sa'yo. Kaya patuloy pa rin ako nagpupursige na tulungan ka. Kasi ayun ang kaya kong itulong sa'yo eh. Alam ko kasi na malaki yung problema mo sa pera. Nagdaan ng 1 linggo, talaga namang pinag-isipang maigi ni Patricia ang offer sa kanya ng kanyang kaibigan. Sa isip-isip na lang niya, talagang mahirap nga naman makahanap ngayon ng isang trabaho na may maganda-gandang kita. Kahit nga high school ay hindi pa siya graduate. 1 taon na lang ay gagraduate na rin siya sa grade 12, kaya kailangan niya ng pera pang suporta sa kanyang pag-aaral. Pagkaraan ng 1 linggo, nagdesisyon na si Patricia at nagtungo ito sa tinutuluyan nitong kondo sa The Fort. Wow, friendship! Sobrang sosyal mo na ngayon Hindi ko akalain na sa The Fort ka pala nakatira. Napakaganda rito, grabe. Bakit hindi mo man lang sinabi sa akin nung nakaraan na dito ka na pala nakatira ngayon? Grabe, hindi ako makapaniwala. Ayan sinasabi ko sa'yo, Sisi. Wala kasing bilib sa akin. Actually, Sisi, last week lang ako nakalipat dito. Guess what? Sino sugar daddy ko ngayon? Isa siyang Amerikano, businessman. Nandito siya sa Philippines ngayon for good. Steady ko muna siya, saka na ulit magpalit kapag nagsawa na. Just lang. Ayun nga, Sisi, mamaya nga magkikita kami ng daddy ko. Okay. Este, sugar daddy ko pala. Kaya kita inimbitahan dito, Sisi, para at least matulungan din kita mag-ayos. Para na rin mamaya maisama kita sa party. Kasi marami mga madatong na pera doon. Yung mga mayaman, hanap tayo ng prospect para sa'yo. Sigurado ka ba, Sisi? Hindi ba nakakatakot yun? Stranger? Hindi ko akalain na Amerikano pala o foreigner ang nabinggit mo. Ang swerte mo naman. Pero Sisi, kasi hindi ako sanay na sa ganitong gagawin nating setup. Don't worry, Sisi. Kaya nga ako nandito, hindi ba? Expert itong kasama mo, no? I'm here to guide you. Magtiwala ka lang sa akin. Pagkalipas ng 1 sandali, ay tinulungan na nga ni Halina na ayusan si Patricia. Wow, Sisi! You're such stunning and very beautiful. Kapag naayusan ka pala. Gabi ka, ha? Puntik mo na akong matagbugan sa ganda mong yan, ha? So, syempre, kanino pa ba ako magmamana? Hindi sa'yo. Ikaw kayang number 1 sa kagandahan, no? Sus! Tama na ngang bulahan yan. Oh, halika na sa baba. Kasi naghihintay na kayo pa doon yung driver na magsusundo sa atin. Tingnan mo mamaya, grabe, Sisi, ah. Fortuner. Ang
sasakyan natin mamaya. Sasakyan ng daddy ko, no? Sugar daddy pala. Ganun ba? Wow, okay. Pagkarating nila sa lobby, sa ground floor mismo ng kondo na yon ay dali-dali siyang hinahatak ni Halina palabas. Hanggang sa naisakay na siya, kasama siya sa loob mismo ng Fortuner na sasakyan na kulay itim. Sigurado ka ba na tama itong sinakyan natin? Ito ba yung sasakyan ng sugar daddy mo? Kasi baka mamaya bigla tayong singilin ng driver dito. Wala akong maibibigay na pera kasi wala akong dala. Oo naman, no? Hahatakin ba kita dito papasok kung hindi to ang sasakyan ng sugar daddy ko? Ha? Oh well, pupunta pala tayo ngayon sa Shangri-La kasi doon daw yung party na sinabi ng pupuntahan natin. Sinabi ng sugar daddy ko. Yahoo! Let's go to the party! Kaganapan sa loob ng Shangri-La Hotel. Look, they are coming. The star of this event. They are very gorgeous and very fabulous. I bet on it. Sa ad ng isang Amerikanong businessman na naghihintay at nakatanaw sa paparating na sina Halina Cinder at Patricia Mendez na kagagaling lamang sa mismong hallway papunta sa gitnang area kung nasan sila. Sa kabilang banda, Oh, best friend! Watch out your mouth! Tingnan mo, oh! Nakanganga ka kaya? Sige ka, baka bilang tumulang laway mo dyan. Nakitakpan nga yan, nakakaya naman sa mga nakakita sa atin, oh. Ay, sorry friendship Hindi pa kasi maiwasan na mamangha dito sa loob ng Shangri-La Hotel. Grabe, ang ganda pala rito. Nang nakarating na sila sa kinaroroonan ng mga lalaki, Hi, honey! How are you? I'm very missed you. Oh, by the way, gentlemen, let me introduce to you my best friend, Miss Patricia. Remember, honey? She's the one that I am talking to you. Oh, hi. You are very beautiful, just like your friend Halina, huh? You are so gorgeous. Have a nice day. And nice to meet you. All the Filipino women are so beautiful. I bet on it. And I never doubt it. Ha 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 ha. masayang komento ni Mr. Mayor sa kanya, ang Amerikanong businessman na sugar daddy ni Halina Cinder. hi to all of you and nice to meet you too. Oh, by the way, let me to introduce to you also my friends here. This is Mr. Tekashi. And this is Mr. Ford with his girlfriend. But the girlfriend of Mr. Tekashi is somewhere else, chatting with another girls. But here, there is a special one, my Filipino friend, Mr. Fernandez. Ha ha ha. He has nodded, and I think you can mingle with him if you want. Ha ha ha. Hi, Patricia, right? How are you today? Nang magkakinanla na silang lahat, ay para bang nag-iba ang aura ni Mr. Fernandez sa una nilang pagkikita ni Miss Patricia Mendez. Pagkalipas ng sandali, sa di kalayuan, panay ang sulyap ni Mr. Fernandez kay Miss Patricia habang nakikipagkwentuhan ito kina Halina at Mr. Mayor. Isang mahabang sopa na nakasandal sa isang kanang dingding na malapit sa mga dessert area. Samantalang si Mr. Fernandez naman ay nakatayo malapit sa terrace area kasama sina Mr. Tekashi and Mr. Ford. Sila nagkukentuhan naman. Habang umiinom sila ng 1/4 na basong red wine. Samantala, napansin ni Mr. Fernandez na bigla na lamang tumayo sila Mr. Mayor at Halina nakatabi ni Patricia at sila'y nagtungo sa gitna upang magsayaw. Sa pagkakataong iyon, ay grinab ni Mr. Fernandez ang opportunity para lipitan si Patricia na nag-iisa na lamang nakaupo sa mahabang sopa habang ine-enjoy nito ang pagkain niya ng isang platito ng cake. Hi, Miss Patricia. May I join you?
is it okay with you? Si Patricia ay nabigla saglit habang nakatitig ito sa kanyang cake. Nang bigla siyang napatingin sa nagsalita na si Mr. Fernandez sa kanyang gilid. Ha? Yeah, sure. You can sit there. Umupo na nga si Mr. Fernandez sa tabi ni Patricia. So, Patricia, how are you by the way? You know what? You look familiar. Have you met before? Parang nakita na kita somewhere, but I cannot remember. Po, I think ngayon lang po tayo nagkita dito sa party. Siguro, ni ba yung tinutukoy nyo? Ganun ba? Okay. So, how's the party? Nag-enjoy ka ba? Yes po. Nag-enjoy naman po ako at maganda yung lugar. If you don't mind, okay lang ba? I-request ko sa'yo na huwag ka na magsabi ng po sa akin. Feeling ko, I'm too old for you. By the way, how old are you? Okay po. I'm 20 years old na po. Ay, sorry. Nagsabi po ulit ako nun po. Pasensya na. Oh, really? I can't believe that you are so young. When I see you first, I thought you were around 25, I guess. Because you are so incredible and very beautiful. Just like a really stunning woman. Don't get mad at me. And it's just only a compliment. Mr. Mayor is right when he said that you are such a beautiful woman. He's 100% correct. Ganun po ba? Naku po, maraming salamat sa komento nyo. Masyado naman ata pong sobra ang compliment nyo. Pero maraming salamat pa rin po. Ito po, may cake po ako. Baka gusto nyo pong subukan. Pwede ko po kayong ikuha. Gusto nyo po bang i-try? Wait lang po, ikukuha na lang po kita. Ako, Miss Patricia, I'm okay. Don't bother to get me a cake. Busog pa ako. Thank you na lang. Dumaan ang saglit na katahimikan sa pagitan nilang dalawa. Biglang tumayo si Mr. Fernandez at iyay niya na magsayaw sa gitna si Miss Patricia. Matapos nitong ilagay ang kanyang na-empty na baso ng wine sa isang tray sa dumaan ng waitress sa kanilang gilid. May I dance with you? If you don't mind, Miss Patricia. Halata sa aura ni Mr. Fernandez na parabang namamagnet ito sa kagandahan ni Miss Patricia. Para bang nagkakaroon na siya ng isang hindi niya maintindihan na atraksyon na nararamdaman niya na ngayon para sa babae kahit unang beses pa lang silang nagtagpo. Nakatitig lang ito habang naghihintay sa pagpayag ni Patricia. Sa kabilang banda, naramdaman ni Patricia na para bang uminit ang kanyang mga pisngi sa ginawang pagtitig ni Mr. Fernandez sa kanya dahil first time niyang maranasan na may lalaking gumawa ng ganoon sa kanya. At ang klase na pagtitig na iyon ay nakapagbigay ng kakaibang ramdam na nanuot hanggang sa kailaliman ng kanyang kalamnan. Naku po, Patricia, hala ka na, sige na. Pumayag ka na. Nakakahiya naman kung i-reject mo pa. Lakasan mo na din ang loob mo gaya ni Halina. Sa huli, ay pumayag na nga si Patricia na maisayaw siya ni Mr. Fernandez. Sa kabilang banda, habang sumasayaw na parehas si Mr. Fernandez at Miss Patricia, ay nakaramdam bigla ito si Mr. Fernandez na parabang ninenervyos sa babae. Don't worry, Miss Patricia. I'm a good person and harmless, so don't be tense. Pasensya ka na kung hindi ko maiwasan na tumitig sa'yo dahil sadya talaga napaka-ganda mo. And I'm so very lucky na pumayag kang maisayaw kita. Sa narinig na yon ni Miss Patricia, ay lalo lamang itong hindi mapakali. Ha? No? Medyo hindi lang talaga ako sanay na sumayaw. I'm not so tense.
May duman ulit na waiter sa kanilang gilid nang bigla itong kumuha ng isang basong red wine. At bigla iyong nilagok ni Miss Patricia ng tuloy-tuloy na bahagya namang ikinagulat ng lalaki. Oh, Miss Patricia, dahan-dahan lang sa pag-iinom. Baka bigla ka naman mabululan. Ha? Pasensya ka na. Medyo kasi nahuhuna kasi ako eh. Pagdadahilan na lang ni Patricia, pero ang totoo niyan ay sobrang kabog ng dibdib nito dahil sa nervyos. Paglipas ng iyang sandali, Can you tell me about yourself? ano po? Pakiulit po ulit. Pasensya na po. Hindi ko kasi naintindihan kasi ang lakas ng tugtog. Pwede po bang pakiulit na lang? I said, tell me about yourself. Taga saan ka para at least makilala kita. Bigla parang nalamig si Patricia at tumahimik siya saglit. Lalo siya kinabahan dahil nagkaroon na ng interes ng lalaki na alamin ang kanyang pagkatao na bagay na ayaw niyang pag-usapan. Ayaw niya ring aminin o sabihin sa lalaki ang pinakadahilan kung bakit naroon siya dahil sinusubukan niya nang i-practice ang pagiging isang escort girl gaya ng kahilingan ng kanyang kaibigan. Imbis na sumagot si Patricia sa lalaki ay wala itong pasubali na bigla na lang hinalikan ang labi nito nang wala man lang pasabi. Imbis na sagutin ang tinatanong ng lalaki sa kanya. Ha? Teka lang, Miss Patricia. Masyado kaya yata mabilis. Nagulat ako dun But, I like it. It tasted very sweet. Oh, really? Do you want more? You can do what you want from me. And I can do whatever you want. Sa kahit isang lugar. Basta sabihin mo lang. Pwede mo akong dalhin kung saan lugar ang gusto mong punta natin. Halatang halata na hindi siya confident sa paggalok ng isang kakaibang service sa kausap. Ganoong mga salita ang kanyang naalala noong nagpa-practice pa sila ni Halina sa kondo nito bago pa man din sila tumuloy sa party na yon. Nagbalik ulit iyon sa kanyang kaisipan. Ito Sisi dapat ganito mga dapat kong sabihin. Makinig ka maigi. Makinig ka sa expert ha. Dapat ganitong sasabihin mo kapag nagsimula ka lang makipag-usap sa prospect mo. Siyempre, unang-una sa lahat, ipakita mo sa kanila na interesado ka. Para ganahan din sila makipag-usap sa'yo. Dapat siyempre, hindi ka lalamya-lamya ha. Dapat ipakita mo na nag-enjoy ka habang kausap sila. Kasi kung lalamya-lamya ka at parang hindi ka attentive, naku wala nga, bababoring sa'yo ang kausap mo. Siyempre, kailangan magsabi ka rin ng mga salita na maganda sa pandinig. Halimbawa, example, honey, sweet baby, love, mga ganun ba? Para medyo maramdaman nila na sweet ka sa kanila, ganun. Kailangan ang tatargetin mo yung mga talagang mga pera, yung mga mayayaman ba? Yun, makapal na mga natunon. Kailangan yun, para at least may mahook sila, ma-attract sila sa kagandahan mo. At kailangan dapat titig na titig ka sa kanila. Yung kakaakit ba, yun ang mga gusto nila para ma-attract mo kagad sila. Gets mo ba? Okay ba? Para namang nakakadiri naman niyang tinuturo mo. Kailangan ko ba talaga maging agresibo sa makikipag-usap sa kanila? Diyos ko po, naninindig ang balahibo ko sa mga sinasabi mo. Ayos naman! Akala ko ba gusto mo naman join sa akin, ha? Ano ka ba? Paano ka makakahanap ng prospect mo kung hiya-hiya pa iiralin mo, ha? Sige nga. Swerte mo lang kung may papansin sa'yo, kung may kakagat sa'yo. Pero alam mo ba, yung iba, yun ang mga gusto nila yung mga inosente ba? Pero sa huli, napaka-wild naman. Mga ganun, ayun, pwede yun sa'yo. Bagay, ipapagod pa rin naman sa'yo kasi sobrang ganda mo talaga, iha Ay, best friend. Siyempre, saan ka ba magmamana, hindi sa akin? Sigurado na ba talaga ako na gagawin ko to? Oh my God, patawarin sana ako ng Diyos na to sa gagawin ko. Pero wala kailangan ko talaga ng malaking pera. Sa bagay, may point kasi sinabi mo sa akin. Sayang naman ang panahon.
Baka nga kumait pa ako ng kumait. Sa kaunting barya niyan eh. Hindi agad ako makagraduate niyan. 10 taon pa bago pa mangyari yun. Kung mag-iinarte ako. Ayan, ganyan dapat mag-isip sis. Dapat practical ka. Tama yan. So, supportahan kita dyan. So, kailangan na, you have to be brave. Para sa better future, hindi ba? Kailangan lang talaga na malakas sa loob mo. Kasi kung magtitiis ka lang sa pa-extra-extra mo, gaya nga na sinabi mo, wala, aabuti ka na siyam-siyam, matanda ka na, hindi pa nangyayari yung pangarap mo. Kailangan mo mag-ipon ngayon. Di ba may bala ka pang mag-aral sa college? Siya, sige na. Ano pa bang ituturo mo sa akin? O siya, tuloy na natin. Tapos ganito naman ha, kapag mag-offer ka. Sample, hi babe, gusto mo ba magpainit? Hayaan mo, painitin ko ang buong magdamag mo. Mararamdaman mo ang langit sa performance na gagawin ko. Basta lang ba may reward sa performance ko, ha? Ano, okay na ba yun? Ha? Galingan mo, ha? Parang hindi ko naatabit yung huli mo sinabi. Hay nako, bahala ka nga. Basta nasabi ko lang dapat matutunan. Nasa yun na yan. Pagkalipas na ilang sandali, ay nagbalik muli sa kasalukuyan ang diwa ni Patricia na nakikipagsayaw siya kasama ni Mr. Fernandez. Are you okay? You look so intense, Miss Patricia. No. Regarding pala dun sa offer ko, I mean it. I very mean it. And I am very serious if you're interested to my offer. Okay. I think you don't have to do this kasi parang napipilitan ka lang. Do you have any problem kaya ginagawa mo ang ganitong mga bagay? Sa kabilang banda, tumahimik saglit si Patricia. Pakiramdam niya ay parang napahiya niya ang kanyang sarili sa kanyang kausap. Biglang nanliit ang kanyang pakiramdam dahil sa kanyang mga sinabi at inakto sa harapan ng kanyang kausap. Alam niya sa sarili niya na hindi yun ang totoong pagkatao niya. Subalit bunga ng desperasyon at matinding pangangailangan niya sa pera ay nagagawa niya mga bagay na inakala niya noon na hindi niya masisikmurang gawin para lang makasurvive sa buhay. I'm sorry. Baka nga siguro epekto lang to nung ininom kong red wine. Siguro gano'n lang ha. Kung anong mas sinasabi ko tuloy. Pasensya ka na ha. Pwede ba nakalimutan na lang natin kung ano yung mga nasabi ko kanina? Baka siguro kailangan ko na rin siguro magpahinga. Sige, diyan ka na. Napahawak na lang si Patricia sa kanyang noo. Habang sinasabi niya ang ganong mga kataga, sabay talikod sa kanyang kausap. Palakad na siya papalayo sa kanya nang biglang hinatak ni Mr. Fernandez sa kanyang kanang braso. Ang aga naman, parang umalis ka. Saan ka pupunta? Wait lang. I did not say no. Just let me think about it. Okay, fine. I'll deal with it. Ano pong sinabi mo? Nagulat si Patricia sa sinabi niya. Saka siya nito hinatak bigla papalayo sa okasyong yon. Sandali. Saan ba tayo pupunta? Saan mo ka dadalhin? Don't worry. Everything is fine. You keep safe on me. Wala nang nagawa si Patricia at hinayaan niya na lang na magpatangi siya sa hatak-hatak ng lalaking. Nagtungo sila sa basement. Hanggang sa naisakay na lang siya ni Mr. Fernandez sa kanyang Honda Civic na kulay itim. Habang hawak-hawak pa rin ito ang kanyang kanang braso. Bumiyahe sila patungo sa sariling kondo ni Mr. Fernandez sa Makati. Nang makarating na sila, ay sumusunod lang si Patricia sa likod ni Mr. Fernandez habang naglalakad sila papasok sa nasabing kondo. Nang nasa loob na sila ng elevator,
Diyos ko po, ito na nga ba ang kinakatakutan ko eh. Ano ba to? Ano ba yan, Patricia? Ganun ka na ba talaga kababa, ha? Para sumama sa isang estranghero na hindi mo nakilala ng matagal? Ha? Ano ba yan? Ano makatanghan tong ginagawa mo ngayon, Patricia? Nasaan na ba ang dangal sa sarili mo, ha, Patricia? Mag-isip ka nga. Halay, tumakbo ka na hanggat may oras pa. Tumakbo ka na. Hanggat kaya mo pang tumakas. Naglakbay ang diwa dahil sa sobrang nerbiyos ni Patricia nang biglang tumunog ang elevator. Nagising si Patricia mula sa kanyang malalim na pag-iisip nang marinig niya ang bell nang tumutong na sila sa 10th floor. Pagkalabas nila, ay mataimtiman pa rin sila tahimik na sumusunod siya kay Mr. Fernandez habang naglalakad sila patungo sa kanyang kwarto. Vion Tower Condominium sa Makati. Dito kasalukuyang nanunuluyan ang isang negosyanteng katulad ni Mr. Fernandez. Isa siyang business tycoon na kilala hindi lang sa Pilipinas kundi sa buong Asia. Isa siyang multi-millionaire na hindi alam ni Patricia. Isa siya sa mga pinakabatang business partner ni Mr. Mayor na sugar daddy ni Halina Cinder. Finally, we are here. Please come in, Miss Patricia. Welcome to my little home. Tahimik lang na pumasok si Patricia sa loob ng kanyang kwarto at pinaikot niya ang kanyang paningin sa kabuuan ng itsura nito. Feel at home ka lang, ha? We can sit at the sofa. If you need me, kumatok ka lang sa kwarto ko. Pagkatapos magsalita ni Mr. Fernandez, ay dumiretso na ito roon sa kanyang loob ng kwarto. Sa kabilang banda, balisang-balisa naman si Miss Patricia habang palakad-lakad dito sa kabuuan ng living area ni Mr. Fernandez. Ginagawa ko sa sarili ko. Naku po, Diyos ko po, patawarin niyo ko sa ginagawa ko. Ano nang gagawin ko ngayon? Patricia, isip ka, anong gagawin mo ngayon? Ha? Nilagay mo sa alanganin ng sarili mo. Sobrang nang natataranta si Patricia habang kinakagat-kagat niya ang kanyang mga daliri hanggang sa may naisip siyang dapat gawin. Hinalungkat niya bigla ang kanyang gamit at hinanap niya ang kanyang cellphone para kontakin ang kanyang kaibigan na si Halina na naiwan sa Shangri-La Hotel. Ano ba? Halina, dali! Sagutin mo naman ang tawag ko. Halina, please naman. Hi, girl! Uy, kamusta ka na? Ano naman nangyari sa'yo, ha? Uy, nakita kita, ha? Umalis ka na pala kasama ni Mr. Fernandez? Saan ka nagpunta ngayon? Grabe ka naman, sisi, ha? Hindi man lang kayo nagpaalam bago kayo umalis. Ala, heto ako't mukhang tanga sa kakahanap sa'yo kung saan ka na nagsuot. Tapos bigla ko lang nakita na umalis na pala kayo kasama mo si Mr. Fernandez. Pwede ba, friendship? Ako naman ang pagsalitain mo. Yun na nga, friendship eh. Kaya kita tinawagan kasi parang ayoko na. Ayoko nang ituloy kasi hindi kaya ng konsensya ko, friendship. Gusto ko nang umalis dito kasi lang hindi ko alam kung anong gagawin ko. Pwede mo man tulungan mo ako. Anong sinasabi mo hindi mo kaya? Ha? Ano ka ba? Nandiyan ka na eh. Aba girl, chance mo na yan. Ngayon ko ba aayaw? Ha? Pero na nga, magiging bato pa. Ganito na lang girl ha. Pasakayin mo na lang siya sa mga palabas mo. O diba? Ikaw na bahala. Diskartehan mo. Sandali nga. Nasaan ba siya? Ayun na nga, friendship. Pumasok saglit sa kwarto niya. Teka lang ha. Wait lang. Nako girl, naririnig ko. Parang naliligo siya sa loob. Pinuntahan ng daan-daan ni Patricia ang kinaroroonan ng saradong kwarto ng lalaki. Sa katahimik siya nakikiramdam mula sa labas kung anong mga kaganapan sa loob. Nang idinikit niya ang kanyang taenga mula sa surface area ng pintuan. Pagkatapos niyon ay sinubukan niyang mag-ikot sa paligid ng kwarto ng lalaki hanggang sa nakarating siya sa may terrace area habang kausap pa rin ang kanyang best friend na si Halina sa kabilang linya. Sakto, friendship. Tingnan mo may nakita akong terrace area dito. Kaso,
mukhang sarado eh. Pero sa tingin mo, meron kayang daanan dyan? Pababa? Baka pwede akong dumaan dito para lang makaalis dito. Eh, kaya ko pa palang buksan ito. Nahihibang ka naman, girl. Ano may pinagsasabi mo? Ano bang ginagawa mo dyan? Ha? Ganyan ka na pag-desperado? Pwede ka namang dumaan sa pintuan ulit palabas. Girl naman, no? Ay, oo nga pala, girl. Oh, sige na, girl, ha? Bababa ko na lang ito. Pag nakarating ako sa baba, tawagan kita para masundo ako dito, ha? Bye muna. Sige na, bye-bye. Ano ka ba, girl? Sinabi ko na nga, chance mo na yan eh. Huwag mo muna ibaba. Teka lang saglit. Huwag mo muna ibaba. Pagkalipas ng sandali, patungo na nga si Patricia palabas sa kwartong iyon. Saka naman biglang bumukas ang kwarto ni Mr. Fernandez at lumabas siya mula sa loob. Na nakatakip lang ng towel ang ibang parte ng kanyang katawan. Oh, Miss Patricia. Alis ka na agad? Ha? Hindi. Hindi pa. Pupunta sana ako doon sa kusina mo para sana kumuha ng tubig. Okay na ba? Kasi nauuhaw na ako eh. Ayun na nga, pupunta ako doon. Yun talaga. Nakatilikod lang si Patricia habang sumasagot sa kanyang kausap hanggang sa nagtungo na nga lang ito sa kusina gaya ng kanyang sinabi. Are you okay? You seem so nervous. Yeah, I'm okay. Don't worry about me. Sige, dito na ako ha. Habang umiinom ng tubig, si Patricia malapit sa sink area ay bigla itong napalingon sa kanyang likod. Naroon na rin pala si Mr. Fernandez sa kanyang tabi. Pagkatapos ito makita ang topless na katawan ni Mr. Fernandez at nakatapis lang siya ng towel, banda sa kanyang ibabang parte ng katawan ay bigla itong nabulunan. Are you okay, Patricia? Akin lang muna yung baso mo. Maupo muna tayo sa couch. Hinahagod ni Mr. Fernandez ang likod ni Miss Patricia habang sinasabi niya iyon. At sa huli ay inilay niya ito hanggang sa nakaupo na sila parehas sa couch. Why you look so nervous? Is everything alright? Are you really okay? Yes, okay naman ako. Okay lang ba? Humiling sa'yo na pwede mo magdamit ka muna doon? Why? Do I look intimidated to you? Nakatitig na malagkit si Mr. Fernandez kay Patricia. Hindi naman naiwasan ni Patricia na tumingin sa lalaki matapos na magtanong ito sa kanya. Bakas sa mga mata ni Mr. Fernandez na parabang minamagnet ito ang mga mata ni Patricia. Mga uri ng pagtingin na nakalulusaw at nakakaakit ang dating. Nagtagpo ang kanilang mga mata na hindi namamalay ni Patricia na namumula na pala ang kanyang mga pisngi. Tinangka na ilapit ang mukha ng lalaki sa mukha ni Patricia. Inakala din naman ni Patricia na hahalikan siya ng lalaki kung kaya't naipikit nito ang kanyang mga mata hanggang sa napasandan na lang siya sa couch. Napangiti na lang si Mr. Fernandez nang mapansin niya ang naging reaksyon ni Patricia sa kanyang nagawa. Sa kabilang banda ay tinigilan nito ang pag-abante ng kanyang mukha papunta sa mukha ni Patricia hanggang sa siya'y nagsalita. Alam mo, ang cute mo tignan. Biglang dumilat si Patricia nang marinig niya na nagsalita si Mr. Fernandez sa harap ng kanyang mukha. Bigla siyang parang nanigas nang makita niya na sobrang lapit ng mukha nila sa isa't isa na parang isang dipan na lang ang pagitan nito. Mas lalong tumaas ang kanyang nerbiyos dahil sa ganong akto. Pagkatapos magsalita ni Mr. Fernandez, ay napaatras na lang ito sa couch, sabay cross ng kanyang dalawang kamay. You are such a beautiful girl. Lalo kang nagiging interesante sa paningin ko. Sa mga sandaling iyon, ay lumakbay sa malalim na pag-iisip si Patricia. Bigla na namang nagsalita ang kanyang isip. Ano ba naman ito? Masyado na nagiging mabola sa akin. Ano bang ibig sabihin nito? Gusto ba niya na gumawa na ako ng move? Nakikipagtitigan na siya sa akin eh. Ano kaya? Bahala na. Sige, gagawin ko na lang. Sa kabilang banda, bigla na lang tumayo si Patricia sa harapan ni Mr. Fernandez na bahagyang kinagulat ng lalaki.
Sinubukan niyang tanggalin ang butones sa likod ng kanyang damit. Hanggang sa naibaba na nga niya ang upper dress niya. Tumambad sa paningin ng lalaki ang makinis na balat maputi at malusog na dibdib nito na may tabing paring na kulay balat na bra. Baka sa aura ni Patricia na kinakabahan siya sa kanyang ginagawa at nagsisimula ng mamuo ang pawis sa kanyang noo. Kasabay din ng pamumuo ng mga butil ng luha sa gilid ng singkit ng mata ni Patricia dahil sa sobrang nervyos. Sa kalagitnaan ng kanyang paghuhubad ay biglang tumayo si Mr. Fernandez at bigla siyang niyakap na bahagyang kinagulat ni Patricia. Ano bang ginagawa mo sa sarili mo? Pansin ko lang, kanina ka pa nagiging agresibo. You know, you don't have to do this. Don't be so hard. Alam ko from the start na napipilitan ka lang gawin ng isang bagay na ayaw mo. I see it on you. Don't treat yourself like a trash. Sa mga sandaling iyon ay hindi na napigilan ni Patricia na mapaiyak pagkatapos niyang marinig ang lahat ng sinabi sa kanya ng lalaki. Sa kabilang banda, habang napapahikbi siya, ay inahaplos na lang ni Mr. Fernandez ang kanyang ulo bilang magpapakita ng concern at support sa kanya. Tahan na, beautiful lady. Okay, pasensya na. Okay, sige. Di ba kanina tinatanong mo tungkol sa pagkatao ko? Bakit ko ito ginagawa? Gaya ng tanong mo. Kasi kailangan kong makasurvive sa buhay. Ulila na kasi ako. Ngayon, problema ko, wala akong mapagkukuhanan para i-continue ulit yung pag-aaral ko dahil nga nawalan ako ng trabaho. Kaya ako ito ginagawa. Pasensya na. Nakakahiyaman sabihin. Okay lang, makikinig ako. Okay lang ba itanong ko sa iyo kung first time mo ba itong ginawa? Oo. Siya nga pala. Bakit mo nga pala ako dinala dito sa condo mo? Ano ba ang sadya natin dito? Wala lang. Gusto lang kita makilala. Hindi ko nga rin maintindihan ang sarili ko eh. Parang sinasabi ng isip ko na dapat na kilalanin pa kita. Okay. Ganun ba? Okay, sige. Ganito na lang. Okay lang ba na samahan mo akong kumain, mag-dinner dyan sa restaurant sa baba ng kondo namin? Kahit yun na lang siguro yung magiging banding natin. Okay lang ba sa'yo? Ha? Mukhang mamahalin natin mga pagkain doon. Pasensya na kasi wala akong dalang pera. Okay lang. I'll treat. Let's go. Sabay na ngang bumaba sina Mr. Fernandez at Patricia at kumain sila sa sinabi nitong restaurant sa baba ng kanyang kondo. Pagkalipas ng ilang sandali, ay nagpaalam na nga si Patricia kay Mr. Fernandez. Nag-uusap sila mismo sa labas ng kondo nito. By the way, please accept my humble gift for you. Ito oh. Biglang may inabot si Mr. Fernandez na isang kulay envelope na puti sa mismong kamay ni Patricia. Sa kabilang banda, sobrang pagtataka naman ni Patricia kung ano ang nilalaman at kung bakit siya binigyan ng ganoon ni Mr. Fernandez. Ano po ito? Para saan po ito? Oh my God! Napakalaking pera naman po ito. Naku po, hindi ko ito matatanggap. Binabalik ko na po sa inyo. Ito po, tanggapin nyo na lang po. Sorry po, hindi ko talaga kayang tanggapin yan. Sige na, tanggapin mo na. Isipin mo na lang, regalo ko yan sa'yo for charity. Okay lang ba? Nahiling ko sa'yo na huwag ka nang bumalik sa ganitong gawain. Binigyan kita ng pera para magamit mo sa pagbabagong buhay mo. Pwede mo yung gamitin sa pag-aaral mo o sa pagtatayo ng negosyo. Ikaw ang bahala. It's up to you. At least may pagkukunan ka ng pagsuporta pag-aaral mo. Sobra na po talaga nakakahiya. Nilibre nyo na nga ako ng pagkamahal-mahal na pagkain dyan sa may restaurant. Tapos ngayon,
bibigyan niyo pa po ako ng ganyang kalaking pera? Naku po, nakakahiya. Sige na, tanggapin mo na. Please. Siya nga pala. Here's my calling card. Kung may kailangan ka, kung gusto mo pa na banding tayo, just contact me. I'm always available for you. Sige na nga po. Kahit nakakahiya kasi mapilit po kayo eh. Maraming salamat po dito sa tulong nyo ha. Isang malaking bagay po ito para sa akin yung tulong na binigay ninyo. Yung papaalam na rin po ako. Maraming salamat po ulit. By the way, gusto mo ba na i-book kita sa Grab? Wait lang ha. Just give me a second. Ano po, Grab? Naku po, sobra-sobra na po yan. Kaya ko na pong umuwi mag-isa. Ayun po, may mga taxi naman dito. Thank you na lang po. Sige po. Magpapaalam na po ako. Hello? Hello, Patricia? Ano ka ba, girl? Abay, bakit hindi ka tumawag sa akin kagabi? Sabi mo, papasundo ka. Grabe labis mo ko pinag-alala. Ay, girl, sorry. Sorry talaga. Halos kasi nakakalimutan ko na. Sorry. There's something fishy, ha? Teka nga. Umuwi ka ba talaga kagabi, girl? O nandun ka natulog sa condo ni Mr. Fernandez? Girl, magkwento ka naman. Ano, girl? Bakit hindi ka umiinit dyan? Siguro, dinala ka ni Mr. Fernandez sa ligayang langit, no? Ikaw, Bruha! Ikaw talaga kahit kailan. Napakadumi talaga ng nasa utak mo, no? Siyempre, wala. Ayun na nga eh. Umuwi talaga ako dito sa bahay. Girl, napakahina mo naman. Kung ako yun, naku po, nakapaste na ako doon. Iyan ka na naman. Proud na proud ka pa talaga, ha? Oh, girl, bakit ka nga pala nakapatawag? Napakaaga pa. Anong maaga ka dyan? Hello? Tanghali na kaya? Tumayo ka na kaya dyan? Yun na nga, kaya ako napatawag sa'yo. Kasi mamaya may gig ulit ako. Ano? Gusto mo sumama ulit? Ha? Tara? Ay, friendship, mukhang negats ako dyan, ha? Kasi may mga homeworks pa akong gagawin. Mamaya. Tsaka kasi pasok ka na bukas. Kailangan ko maghanda. Pasok ka na sa school. Ay, sayang naman. Okay, sige nito na lang. Next week, sama ka na sa akin ulit, ha? Sandali nga, bes. Lalandi ka naman ba? Di ba may Amerikano ka na? Hindi ko ba kontento? Grabe ka naman. Bakit? Bawal ba? Yun na nga. Kasi yung sugar daddy ko, sabi niya, 1 week daw siya mawawala. Kasi may business trip siya doon sa saan ba sinabi niya? Thailand? So, ayun. Kawawa ang baby girl mo. Kaya, syempre, kailangan natin mag-happy-happy. Yan talaga. Ah, okay. Sige. Ang tindi mo, girl. Ganda mo. Oh, paano na yan, girl? O sige na, bye-bye na ha. Next week na lang. Sige, bye-bye. Ilang linggo rin ang lumipas. Mas pinili ni Patricia na mag-focus sa kanyang pag-aaral. Ginamit niya ang pera na binigay sa kanya ni Mr. Fernandez para magbenta ng kung ano-ano. Nag-create din siya ng sarili niyang online shopping sa Lazada at Shopee. Mas pinili niya maging madiskarte sa buhay at hindi niya na muling ginagawa kung ano man ang mga ginagawa ng best friend niya. Kahit ang magbenta ng mga accessories sa kanyang mga kaklase ay ginawa niya na rin para lang magkaroon siya ng allowance niya papasok sa school. Wow, friendship! Oo naman, ang ganda naman ang aura mo ngayon. Tamang-tama pala to, bagay itong mga binibenta ko dito. Mga accessories tsaka damit. Baka interesado ka. Tara. Ha? Oo nga ate. Ang ganda nga eh. Kasi no, may problema tayo eh. Alam ko na kung ano ang solusyon sa problema mo. Alam ko na yan eh. Pwede kitang bigyan ng discount. Gusto mo, 3 gifts. Every week. Okay lang sa akin. Oo naman. Talaga ate.
Kaso lang, yun ang ang problema ko eh. Yung pinababaon sa akin ni nanay, sakto lang para doon sa pamasahe, tsaka sa pagkain mo ba, sa tanghali, hindi na nga ako nakakaipon eh. Sorry ate ha, hindi kaya eh. Try mo nilang i-offer sa iba. Ganun ba? Sige, okay lang. Siguro susunod na lang kapag may extra ka na. Pagkaraan ng ilang sandali, nang nag-iisa na lang si Patricia, kinausap na naman niya ang kanyang sarili. Guys, nagiging matumal na yung benta ko ha. Nauubos na yung savings ko. Paano kaya to? Ang dami ko pang babayaran. Hindi to maaari. Kailangan tayong gumawa pa ako ng iba pang diskarte. Ano kaya? Sumama na kaya ulit ako kay Halina. Baka ganun na nga gawin ko. Wala eh. Pagkalipas ng ilang linggo, sumama na naman ulit si Patricia sa kanyang kaibigan sa mga gig niya. Sumama ito nang nagpunta ang kanyang kaibigan sa isang bar sa Malati, Manila. Ready, go! Hey, are you enjoying? Ano? Ano nga ulit yung sinabi mo? Okay lang bang pakiulit? Kasi ang lakas ng tugtog. Hindi kita marinig eh. Sobrang lakas nga, halos parang masisira nga yung eardrums ko eh. Ang sabi ko, nag-enjoy ka ba? Kasi kung ako yung tatanungin mo, grabe! Sobra ako nag-enjoy! Party, party! Sige na, simulan tayo, grabe! Huwag kang titigil ah! Huwag! Yuhuu! Party! No? Maingay, mausok at maraming tao ang nasa loob ng bar na yun. Ito'y puntahan ng mga taong mahilig sosyalan at gimikan. Halos marami nagiinuman, naninigarilyo at nagkikwentuhan sa bawat sulok ng lugar. Marami din ang sasayawan. Lalo na, halos nag-uumpugan na sila sa gitna ng bar. Hi baby, how are you? Bulong ng isang estrangherong lalaki sa likod ni Halina habang sumasayaw sila. Naramdaman ni Halina na parabang may mainit na hininga ang dumampi sa kanyang bato. Yun pala ay sinasabayan pala siya ng lalaki habang sumasayaw. Nagustuhan ni Halina ang ginawang pagamoy sa kanyang leeg ng lalaki. Kung kaya't lalo pa itong gumiling sa pagsayaw. Halos nagpapaslide na ito sa katawan ng lalaki nang magkatikit ang kanilang katawan habang sumasayaw. Oh yeah baby, that's great! Oh I like it, oh yeah! Oh, really, baby? Great! Nagkatitigan ng malagkit sila Halina at ng lalaki habang sumasayaw sila nang napaharap na si Halina sa kanya. Walang ano-ano'y, bigla na lamang hinalikan ng lalaki ang labi ni Halina at ito'y madara. Sa kabilang banda, hindi napigilan at nasaksihan iyon ni Patricia. Taksihan niya kung gaano ka-wild ang kanyang kaibigan sa ibang lalaki. Dahil doon ay bigla na lang tumalikod sa kanila si Patricia dahil sobrang pagka-shock. Pagkatapos na magkahalikan, ay bigla na lamang bumulong si Halina sa kaliwang tainga ni Patricia habang nakatalikod pa rin ito sa kanya. Hey, Sisi! Mag-text ka na lang ha kapag pauwi ka na. Alis muna ako. Alam mo na. Gagawa lang kami ng lago dun sa sasakyan sa labas. Don't worry. Kasi gutom na yung flower ko eh. Kakain muna ako ng masakang ulam. Hoy, Halina! Magtigil ka nga! Huwag ka nga basta-basta sumama sa lalaking hindi mo kilala. Ano ka ba? Baka after niyan kung anong gawin na lang sa'yo niyan ha, na hindi mo alam. Napahamak mo pa sarili mo. Oh, by the way, nagkakilala na kami ni Henry. Kanina lang. Doon sa may bar area. Hindi ko nga alam eh. Sinundan pala niya ako dito. Oh, ngayon kilala mo na siya. Hi Miss Beautiful! So, okay tayo ha? Don't worry. Diyan na kayo sa labas eh. Mag-text ka na lang mamaya ha. See you later. Bahala ka na nga. Malaki ka na. Ang akin lang, ayoko lang na mapahamak ka.
Okay, sige. Dito na lang. Gusto mo mag-join? Threesome tayo. Okay din naman. Ano? Yak! Hala, sige na nga, umisa nga kayo. Baka kasi kung ano pang magawa ko no? Nakakaswa kayo. Sige na, umisa nga kayo. Enjoy, ha? Sa kabilang banda, naiwan na lamang na nag-iisa sa loob ng disco bar si Patricia. Nagtungo na lang ito sa kanilang kinaupuan at inubos na lang nito ang natira nilang kaninang kinakain na pork sisig. Hanggang sa... sandali lang. Parang bet ko na kumain ng dessert kayo na. Wait nga lang, tatawag nga ako ng waiter. Psst, psst. Waiter! 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 Yes, ma'am? Oo nga po. Pa-order nga po ako ng isang platito ng nachos na may palaman na beef. Mas masarap kung samahan mo na rin ng maanghang na sauce. Yes, ma'am. On the way na po to prepare yung order nyo. Okay, sige po. Thank you. Maya't maya'y lumapit muli ang waiter sa kanya. Siya nga pala, ma. Pasensya na. Meron pa palang lalaki na nagpapabigay nito sa inyo? Isang basong champagne po? Ha? Sino raw? Ayun po siya, oh. Yung lalaki po na nakaupo doon banda sa may harapan ng bar. Yung nakasuot po ng kulay itim na Americanong jacket. Napatingin si Patricia doon sa direksyon na itinuro ng waiter sa kanya. Nakita niya ang isang lalaking nakatingin na rin sa kanya. Bigla ito nagtaas ng isang kanang kamay bilang hudyat ng kanyang pagpapapansin sa kanya. At may hawak itong isang basong may lamang red wine. Ganun ba? Okay, sige. Thank you ulit. Sa kabilang banda, hindi na muli siyang tumingin sa lalaki na naroon sa bar area. Pinagpatuloy na lang niya ang kanyang pagkain. Maya't maya'y bigla na lang lumapit sa kanya ang lalaki na nasa bar kanina. Hey, pretty lady. May I sit with you? Okay, sure. How's your day? Are you alone? Okay. Actually, I have a friend here, but she went to somewhere else. But she said she will be back later. Oh, I see. Why don't you try to drink that champagne? Don't you like it? No, it's alright. Actually, I appreciate it. But then, thinking about this, maybe later because I am almost full. Oh, okay. So you want to dance with me? Yeah, sure. Let's dance. Nang nasa dance floor na sila, By the way, my name is Jakil. What's your name? ang lalaking kasayaw niya ay isa palang foreigner. Isa itong Indiano na bumisita lang sa bansa. Oh, nice to meet you. My name is Maria. Biglang naalarma si Patricia at naisipan na lang niya na magsinungaling tungkol sa kanyang totoong pangalan. Para sa kanyang seguridad. Wow, what a pretty name you got. So, where is your friend now? I don't know. Maybe somewhere. But she said she will be back later. How about you? Where you come from? Well, I'm just a visitor here in the Philippines. I'm from India. Wow, nice country. What a beautiful place. How about this? I have something to offer to you. Do you interested in money? I have a lot of dollars here and I can reward it to you in one request. So, can you hang out with me in a private place at the outside? Sa kabilang banda, naglakbay na naman ang diwa ni Patricia sa malalim na pag-iisip. Biglang napaisip si Patricia. Naisip niya na baka ito na ang magandang opportunity na matagalan niyang hinihinday. Katulad na nangyari sa kanyang kaibigan na si Halina na sinuwerte roon sa Amerikano na lingguhang nagbibigay ng sustento sa kanya. Magandang chance na yan, Patricia. I-grab mo na yung opportunity. Minsan lang yan dumating.
Dahil dyan, magkakaroon ka na ng solusyon sa pera. Makakapag-aral ka ulit nang wala nang iniindang problema sa pera. Para ka na rin bumingo sa loto dahil isang foreigner na ang lumalapit sa'yo. Go ka na! Nakasalita ang nagsusumiksik sa kanyang isipan. Sa mga oras na yon, mas pinairal niya ang kanyang pagiging practical. Yeah, sure. I deal with it. So, where we go now? Sa kabilang banda, malakas din ang kanyang loob na sumama sa isang estranghero na foreigner na Indiano dahil inakala niya na magiging maayos ulit ang nangyari sa kanya gaya ng unang nangyari sa kanya sa piling ni Mr. Fernandez. Just wait. I just have already ordered my ongoing food and I think I need to inform first my friend. Is it okay with you? Oh, just leave it there. Naglabas ng halagang 1,000 ang Indiano at ipinato niya ito sa lamesa. Inipit niya yon sa plato upang hindi yun pa rin ng hangin. With us more fun if your friends will come with us. You can call your friends right now if you want to come. Sa kabilang banda, biglang nagtaka si Patricia kung bakit pati yung kaibigan niyang si Halina ay gusto ring isama ng foreigner. Sinubukan pa rin niya itong tawagan, subalit hindi na ito makakontak. Oh, I'm sorry. My friend is not answering her phone. Oh, I see. It's okay. We can go even it's just two of us. So, can we go now? Pagkatapos niyon, ay lumabas na nga silang dalawa sa disco bar na yon. Paglipas ng ilang sandali, pinasakay ni Mr. Jekyll si Patricia sa kanyang sariling sasakyan na Honda Civic na kulay pula. Sa kaligitnaan ng kanilang biyahe, What do you think? Where are we going, huh? I don't know. It's up to you. Oh yeah, honey. Are you sure? Let's go to heaven. Do you any experience like something? You know what I'm talking about. Never mind. Let's keep on trying, baby. Sa kabilang banda, o sa isang simpleng apartel, medyo may kalayuan sa syudad. Medyo tahimik ang paligid. Paglipas ng sandali, may napansin si Patricia habang nasa loob siya ng sasakyan ng ilang grupo ng mga kalalakihan na katulad ni Hakil ng mga Indiano na nakatambay sa labas ng apartel. May isang foreigner ang biglang lumapit sa kinaroroonan ng pwesto ni Hakil. Hey bro, what's up? Is that the girl? Wow, very nice. Beautiful and very fresh. Yeah, bro. Sa kabilang banda, may naramdaman na kakaiba si Patricia na mga oras na yon. Nararamdaman niya na parang kinakabahan siya at parang may mali sa sitwasyon. Who's that man? Do you know him? He's my friend. Napansin na lang ni Patricia na nasa 5 miyembro ang lahat ng mga Indiano ang naghihintay di kalayuan sa kanilang sasakyan na nakatingin sa kinaroroonan nila ni Hakil. Sila ay mataimtimang nag-uusap at panayang tingin kay Patricia. Simple lamang na sumusulyap si Patricia mula sa gawin ni Hakil. Nakita niya na parang nag-iba ang aura nito at parang may masama itong binabalak sa kanya. Kung kaya't bigla siyang may ginawa para mailigtas niya agad-agad ang kanyang sarili. Palabas pa lamang ng sasakyan, si Hakil ay bigla ring sumabay sa paglabas si Patricia. Sabay takbo nito ng mabilis. Hey, where you going, woman? Back here! Hey, bro, look! Catch her! She's getting away! Madilim ang kalsada
puro pader. Marami rin mga puno ang dinadaanan ni Patricia habang siya'y tumatakbo na takot. Bilang din ng ilang mga nakatayong poste na nagbibigay ng ilaw sa lugar. Kung kaya't mas malaki ang espasyo na madalimang paligid. Tumatakbo siya ng sobrang bilis para lang makalayo sa kanila. At nang minsan ay napalingon siya sa kanyang likod, ay napansin niya nagmadali ang mga isangherong iyon na sumakay sa sakyan ni Hakil, saka sila umarurot ng takbo para siya'y habulin. Ano ba itong ginawa ko? God, tulungan niyo ako! Help! Tulungan niyo ako! May tao pa riyan! Help! Walang ano-ano'y parang nagkaroon ng pag-asa bigla si Patricia. Nang minsan ay mayroon siyang naaninagan na liwanag mula sa kalayuan na isang gas station na maaari niyang paghinga ng tulong. Ilang poste na lang ang kanyang tatakbuhin para marating niya ang nasabing gas station na ang pangalan ay Boss. Sa kabilang banda, nagkataon na si Mr. Fernandez ay naroon din pala sa gas station at kasalukuyan niyang kinakausap ang crew habang siya ay nagpapagas nang bigla siyang may naaninagan ng isang babaeng replika na humihingi ng tulong. Habang ito'y papalapit, mas lalo naiintindihan na ito ay nasa isang bingit ng panganib. Sa kabilang banda, napansin din niya na parabang may sasakyan na sumusunod sa babaeng humihingi ng tulong. Kung kaya agara naman siya na nagmandali para silipin ang nasabing babae. Hi po. Kamusta naman po kayo? Nag-enjoy po ba kayo sa inyong pinakinggan? Ito po ay bukwa ng ating isininadulang kwento na ang title ay The Stranger's Heart. Kung gusto niyo pa po na masubaybayan ang susunod na kabanata, hintayin niyo po ang pag-release ng Book 2. Para po sa iba pa na hindi pa nagsasubscribe sa aking YouTube channel, huwag kalimutan na i-click ang inyong bell at mag-subscribe na. Maraming salamat po!